Noong unang panahon, sa isang masaganang kaharian, may isang marangal at mapagbigay na hari na nagngangalang Harsh. Sikat siya sa buong kaharian dahil sa kanyang kabutihang loob. Tuwing umaga, sa pagsikat ng araw, sumasakay siya sa kanyang marangyang karwahe dala ang pagkain para sa mga nagugutom. Pinapakain niya ang mga asong gala, tinutulungan ang mahihirap, at sinisigurong walang pulubi o santo sa kanyang kaharian ang matutulog ng walang laman ang tiyan. Dahil dito, tinawag siyang tagapagtanggol ng mga nangangailangan. Isang araw, habang pinapakain ng hari ang mga aso, sinabi ng isang tusong ministro, "Mahal na hari, kung wala kayo, magugutom ang mga nilalang na ito. Kayo ang kanilang tagapagligtas. Kung wala ang inyong kabutihang loob, wala silang ibang maaasahan." Ngumiti ang hari sa papuri, ngunit bigla na lang tumawa ang isang santong nakaupo malapit sa kanila. Namangha ang hari at nagtanong, "O marunong na santo, bakit kayo natawa?" Sa mahinahong tinig, sumagot ang santo, "Ang sinabi ng iyong ministro ay nakakatawa, mahal na hari. Ang totoo, hindi ikaw ang nagpapakain sa kanila, kundi ang may kapal. Tayo ay mga kasangkapan lamang. Ang tunay na tagapagbigay ay nasa itaas. Kapag tayo ay nagbibigay, dapat mula ito sa pagmamahal at hindi sa pagmamalaki. Ang wika ng pagmamahal ay nauunawaan ng lahat ng nilalang." Nanatiling tahimik ang hari, ngunit ang sinabi ng santo ay bumagabag sa kanyang isipan. Iniisip niya, ibig bang sabihin ng santo ay walang halaga ang aking pagiging mapagbigay? Nasaktan ang kanyang pride. Kaya, upang patunayan na siya ang talagang nagpapakain sa mahihirap, nagpasya siyang hindi mamigay ng pagkain kinabukasan. Kinabukasan, lumabas ang hari sakay ng kanyang karwahe na puno ng pagkain, ngunit hindi siya namigay ni isang piraso ng tinapay. Ang mga gutom na aso ay sumunod sa kanya, puno ng pag-asa sa kanilang mga mata, ngunit hindi niya sila pinansin. Lumipas ang mga araw, at ang dating masisiglang aso ay naging payat at mahihina. Ang mga lansangan ay tila nanahimik, puno ng mga gutom na kaluluwang naghanap ng pagkain. Isang araw, nadaanan ng hari ang santong dati niyang nakausap. May ngiti sa kanyang mukha nang sabihin niya, "Tingnan mo. Hindi ko pinakain ang mga asong ito sa loob ng maraming araw. Kita mo kung gaano na sila kahina. Hindi ba ito patunay na ako ang nagpapakain sa kanila, at hindi ang sinasabi mong may kapal?" Umiti ang santo at nagtanong, "Ngunit, mahal na hari, napansin mo ba kung paano sila nabuhay?" Napangisi ang hari at sumagot, "Nabuhay. Halos hindi na sila makalakad. Kaunting araw pa at mamamatay na sila sa gutom." Tumango ang santo at sumagot, "Ang buhay at kamatayan ay nasa kamay ng may kapal. Kung nakatakda silang magdusa, mangyayari yon. Ngunit tandaan, ang tunay na kabaitan ay hindi tungkol sa pagpapakita ng sarili, kundi sa pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit." Nagalit ang hari at nagpasyang patunayan muli ang santo na mali. Kinaumagahan, tulad ng nakagawian, lumabas siya ng palasyo, sakay ng kanyang karwahe dala ang maraming pagkain. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, biglang nabali ang isang gulong ng kanyang karwahe. Tumagilid ito at malakas na bumagsak ang hari sa lupa. Ang dala niyang pagkain ay nagkalat sa lansangan. Sa sakit, napatingin siya sa mga asong nagmamadaling lumapit. Sa kanyang isip, atakihin kaya nila ako? Ngunit laking gulat niya nang hindi nila tinikman ang pagkain. Sa halip, pinalibutan siya ng mga aso, tahimik na umuungol, dinidilaan ang kanyang sugat, at nagbabantay na parang inaalagaan siya. Dumating ang santo, nakangiti. "Mahal na hari, tingnan mo. Kahit gutom sila, mas pinili nilang ipakita ang pagmamahal kaysa unahin ang kanilang sarili. Hindi ka nila inalagaan dahil pinakain mo sila noon, kundi dahil nadama nila ang presensya mo sa kanilang puso. Ngayon, wala kang yaman, kapangyarihan, o kahit karangalan para protektahan ka. Ngunit ang pagmamahal na naibigay mo noon, kahit hindi mo alam, ang siyang nagbalik sa iyo ngayon." Napuno ng luha ang mata ng hari. Sa wakas, naunawaan niya. Ang pagbibigay niya noon ay may halong pagmamataas, hindi tunay na malasakit. Nagpakain siya upang ipakita ang kanyang pagiging makapangyarihan, hindi upang tunay na maglingkod. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa sarili, ito ay tungkol sa malasakit. Sa araw na yon, lumuhod ang hari sa harap ng santo at mapagkumbabang nagsabi, "Ngayon ko nakita ang aking pagkakamali. Mula ngayon, magbibigay ako hindi dahil gusto kong magmalaki, kundi dahil ito ang tunay na kabutihan." Simula noon, nagbago ang hari. Nagbigay siya ng walang hinihintay na papuri o pagkilala. Sa kanyang kaharian, namayani ang pagmamahalan at pagkakaisa. Ang tunay na kabutihan ay hindi tungkol sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal. Ang pagbibigay ay hindi upang ipakita ang ating kadakilaan, kundi upang ipadama ang ating malasakit.
Kapag tayo ay nagbibigay mula sa puso, bumabalik ito sa atin sa mga paraang hindi natin inaasahan. Ang kayamanan at kapangyarihan ay hindi laging makakapagligtas sa atin, ngunit ang pagmamahal at kabutihan ay lumilikha ng ugnayang panghabang buhay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyonal na kwento.